Hello, good morning. Ayan. So, take to check lang kung gising. Ayan. Buksan po natin yung ating mga Bible sa 1 Samuel chapter 30 verse 1 to 6. Hello, sound check. 1 Samuel chapter 30. Nakita na? Taas nga ang kamay ang mga Bible na nakakita na ng 1 Samuel chapter 30. Okay, anyone? 1 Samuel chapter 30. Taas ang mga Bible ng mga nakakita na. Okay, salamat po. 1 Samuel chapter 30. Ayan. Sabayan niyo po ako ng pagbasa sa inyong mga mata at babasahin ko po ito sa inyo in ESV. 1 Samuel chapter 30, verse 1. Now when David and his men came to Siklag, on the third day, the Amalekites had made a raid against the Negev and against Siklag. They had overcome Siklag and burned it with fire, and taken captive the women and all who were in it, both small and great. They killed no one, but carried them off and went their way. Verse 3, And when David and his men came to the city, they found it burned with fire, and their wives and sons and daughters taken captive. Then David and the people who were with him raised their voice and wept until they had no more strength to weep. David's two wives also had been taken captive, Ahinoam of Jezreel and Abigail the widow of Nabal of Carmel. And David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because all the people were bitter in soul, each for his sons and daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na banal, kami po ay nagagalak na kami po ay dinako nyo sa lugar na ito upang magkatipon kasama ang aming mga kapatid sa pananampalataya upang sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Dalangin namin o Diyos na sa oras na aming gagamitin upang pag-aralan ang iyong salita, ay bigyan nyo kami ng bukas na puso at isipan upang maunawaan po namin ang iyong mensahe mula sa Biblia. At dalangin po namin ang mga bagay na aming matututunan ay may apply po namin sa aming mga buhay. Thank you so much, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? So, familiar ba kayo sa story ni King David? Yes. Yan. So, yung mga talagang laking Baptist sa Sunday school, ito talaga yung sinisiris, di ba? Ito yung mga naaalala natin sa tuwing nagsa-Sunday school po tayo. And hindi naman lingid sa atin kung paano natin nakilala si King David. Ito ay dahil kay Goliath. Ayan. So David and hindi naman inaalis si Goliath sa pangalan ng David. But anyway, dito po sa passage na ating binasa para maintindihan natin malaman natin kung bakit nandun sa ganitong sitwasyon si David. Na kung saan, if you read the passage with me, makikita natin kung gaano katindi yung sitwasyon na kanilang pinagdaraanan, especially David. They are in despair. Actually, the title of the sermon is Cyclical Moments. Kung saan, yan sa cyclical moments, na ating sinasabi o pinapatuloy dito sa ating topic is yung moments of despair. Yung talagang pagpili ng peace dahil sa pagkawalan ng mga mahal nila sa buhay. Pagkawalan ng mga mahal nila sa buhay ay yung kanilang kailangan ng force, yung kanilang mga kagamitan. Okay, wala. So, dito makikita natin na
So dito makikita po natin na yung moment na kung nasaan si David ngayon ay isang sitwasyon na kung saan maaaring tayo rin ay mapunta doon. Na para bang hopeless at hindi po natin alam yung ating gagawin dahil sa sobrang kalungkutan. Dahil makikita natin sa passage yung sobrang kalungkutan ng mga tao, and lalo na si King David. Pero bakit nga po ba siya humantong sa moment na yan? Tignan natin ano po ba yung context nito. Now, sa panahong ito, mga kapatid, hindi pa natin siya pwedeng sabihin na King David. Hindi pa po siya nakokoronahan, but he was anointed king. Pero ang hari pa na umiiral sa panahong ito ay si King Saul. Okay, tandaan nyo na sa 1 Samuel chapter 30, si King Saul pa rin po ang king. Pero sa chapter 31, mamatay na po si King Saul. Ano? Pero dito po sa 30, si King Saul pa rin ang hari. At sa mga panahong ito, alam natin na si King Saul, siya po ay may inggit kay David. Meron siyang ibang aura kay David. At sa mahabang panahon, ito po ay kanyang hinahanting. Na ilang taong tumatakbo, lumalayo si David dito po kay King Saul dahil sa gusto po siyang patayin. At sa maraming beses na paghahunting sa kanya ni King Saul, marami ding opportunity na kung saan pwede niya na rin sanang mapatay si King Saul, pero hindi niya po yun ginagawa. Now, sa sobrang tagal ng pakikipaghabulan niya kay King Saul, parang napagod na po si King David, at ninais niya na magpunta doon sa lugar ng Philistines upang sa gayon ay hindi na po siya habulin. Doon po siya magtatago. Dito po balikan natin sa 1 Samuel chapter 27, verse 1. Ito po yung naging nasa puso ni David. Chapter 27, mga kapatid. Then David said in his heart, "Now I shall perish one day by the hand of Saul. There is nothing better for me than I should escape to the land of the Philistines. Then Saul will despair of seeking me any longer within the borders of Israel, and I shall escape out of his hand." So siya po, napagdesisyonan niya sa kaniyang sarili na dito na lang ako sa Philistine, magtatago ako. Dahil hindi na ako hahanapin dito ni Saul. Dahil pag nandun lang ako sa Israel, dun sa border ng Israel, hindi niya ako tatantanan. So lalagpas ako, dito ako sa Philistine. At nung siya po ay nasa Philistine niya, naging kaibigan niya po yung hari. Isa sa mga hari doon, na si King Achish. Siya po yung king ng Gath. Okay, isa sa mga cities doon po sa Philistines. Naging kaibigan niya na kung saan pinagkatiwalaan po siya na si David ay nag-request ng land sa kanya. Yun nga po yung ibinigay sa kanya na matutuluyan niya, yung Siklag. So sa madaling salita, ito pong si King David at yung kanyang mga pamilya, kasama yung 600 men at ang kanilang pamilya, nandun po sila sa Siklag. Okay? Nakakasunod po? Nandun po sila sa Siklag. And during those time na si David at yung kanyang mga tao ay nasa Philistine, ang ginagawa po nila, nangre-raid po sila ng ibang mga cities doon. Kung saan yung mga spoils dito, ibinibigay niya kay King Achish, at ang sinasabi niya, nang raid siya ng mga bayan sa Israel. Okay? So, ang nire-raid ni King David yung mga bayan doon sa Philistines, pero ang sinasabi niya kay King Achish, nire-raid niya mga bayan sa Israel. Kung kaya't nalubos yung pagtitiwala po sa kanya ni King Achish. Na kung saan dumating yung panahon, eto na, isa sa mga pinangangambahan, magkakaroon ng giyera between Israel at saka ng Philistines. Ang tanong, kanino kakampi si David? Kung magkakaroon ng giyera between Philistines at Israel, kanino kakampi? Di ba? So yun yung pwedeng maging dilema ni David. Pero siya po ay sumama kay Achish sa panahong ito. Pero, ito po yung maganda dito.
Yung ibang mga hari ng Philistines, hindi po sila nag-agree. Nasasama si King David sa kanila kasi nga naman, baka traitor rin sila nito. Kapag nagkakagera na, imbis na makatulong sa atin yan, tayo pa yung patayin niya ang mga yan. So sa madaling salita mga kapatid, hindi po nakasama si David doon sa battle between Israel and Philistines. Ang ginawa po ni King Achish, pinauwi na lang sila. At sa kanila pong pag-uwi, ito na po yung kanilang nadatnan. Ang sabi sa basahin natin, balik tayo sa passage, When David and his men came to Siklag on the third day, so ilang araw silang naglakbay dyan, the Amalekites had made a raid against the Negev and against Siklag. Then they had overcome Siklag and burned it with fire, and taken captive the women and all who were in it. But small and great, they killed no one, but carried them off, went their way, and when David and his men came to the city, they found it burned with fire. At wala na po yung kanilang mga asawa at mga anak. So nung sila po ay nakaiwas doon sa dilema ng pakikipaglaban, doon sa tao nagtiwala sa kanya at sa kanyang sariling bayan, parang okay na. Parang masaya ka namang uuwi kasi wala kang guilt. Pero pagdating po nila doon, wala po silang inabutan. Ang inabutan nila, nasusunog yung kanilang mga bahay. Sunog yung kanilang bayan. Nawawala yung kanilang asawa at anak. Na kung saan, dito na po natin titignan kung ano po yung mga bagay na meron sa passage na ito. Na naging kalunos-lunos yung pangyayari na kanila pong naabutan doon po sa Siklag. Kaya nga, I entitled this Siklag moment. So mag-focus lang tayo dito po sa talata, sa mga passage. Please have your own Bible at titignan niyo lamang po yan na ano po ba yung meron sa passage yan? Ano po ba yung makikita natin sa 1 Samuel chapter 30, verse 1 to 6? Unang bagay na makikita natin sa 1 Samuel chapter 30, verse 1 to 6 is this. Number 1, yung kanilang natural enemy. Okay, natural enemy. They were attacked and invaded by their natural enemy. Ano po yon? Sino po yon? Ang sabi dito, mga Amalekites. Okay? At itong mga Amalekites na ito, bagamat hindi nila pinatay yung mga asawa at anak nila King David, ito po ay ginawa nilang hostage. Now, ang tanong, sino po ba itong mga Amalekites na to? At paano natin nasabi na sila ay natural na kalaban nitong mga Israelites? Now, in Genesis chapter 36, verse 12 to 6, kung saan unang ipinakilala ang mga Amalekites, makikita po natin diyan, Genesis chapter 36, verse 12 at saka verse 16, makikita natin na ito pong mga Amalekites, sila po ay galing sa lahi ni Esau. Okay? Yung kapatid ni Jacob. They are Edomites. Na yun yung unang pagkakilala natin sa kanya. They are descendants of Esau. And then on Exodus chapter 17, verse 8 to 16, maaaring kung kayo po ay nakakasama sa aming prayer meeting, maalala niyo yung story nito. Ito po yung passage na kung saan si Moses ay nakipaglaban sila sa Amalekites at meron siyang dalawang katulong. Ay i-prenate o in-speak ni President sa atin ito. Sa Exodus chapter 17 verse 8 to 16, doon naman ipinakilala ang mga Amalekites na sila po ay kaaway ng mga Israelita. Balikan natin, Exodus chapter 17. Hindi natin babasahin lahat, mahaba po, 8 to 16 yan. Basahin lang natin yung verse 8. Then Amalek came and fought with Israel at Rephidim. So Moses said to Joshua, "Choose for us men
and go out and fight with Amalek. Tomorrow I will stand at the top of the hill with the staff of God in my hand. And siguro alam niyo naman po yung istorya na ito. Na sa tuwing ibinababa po ni Moses yung kanyang kamay, natatalo po sila. Kapag itinataas naman po, nananalo po sila. So, to make the long story short, sila po ay nanalo dito dahil doon sa dalawang tumutulong sa kanya na mapanatiling nakataas yung kanyang mga kamay. So, from being a descendant of Esau, ipinakilala sa atin sa Bible, in the Old Testament, na ito pong mga Amalekites ay matagal na pala itong kalaban ng mga Israelita sa panahon pa ni Moses. At hindi lang sila basta kalaban ng mga Israelites, they are also an enemy of God. Matinding kalaban ng Diyos ito. Dahil kung babasahin natin yung verse 14 to 16, dyan po sa same chapter ng Exodus, chapter 17. Exodus chapter 17, verse 14 to 16. Tignan nyo kung gaano kalala yung sinasabi ng Diyos patungkol sa Amalekites. Then the Lord said to Moses, "Write this as a memorial in a book and recite it in the ears of Joshua, that I will utterly blot out the memory of Amalek from under heaven." And Moses built an altar and called the name of it, "The Lord is my banner," saying, "Ahad upon the throne of the Lord will have war with Amalek from generation to generation." Ang tindi, no? Hindi lang pala isang simpleng grupo itong Amalekites na ito. Hindi lang sila basta kaaway ng Israelita, kaaway din talaga sila ng Diyos. At kung titignan natin, yung puot ng Diyos dito po sa grupo na ito ay matindi. "I will blot them out under heaven." Strong words. Ano pang sabi dun sa verse 8:16? "The Lord will have war with Amalek from generation to generation." Ganun katindi itong mga Amalekites na ito. Matagal na po silang kaaway ng mga Israelita. Ibig sabihin, mga kapatid, yung umatake po kanila David at sa kanyang mga tauhan dun sa Siklag, natural na nilang kaaway yun. Kaaway na talaga nila yun noon pa. Na kung saan, kung matatanda natin, pinaubos na yan ni Lord kay King Saul eh. Kaso hindi rin inubos ni King Saul. May natira pa. So ito na po yung consequence. Di ba? Kaya nga ang gusto ng Panginoon, ubusin talaga sila. Dahil nga ang kulit, ang tigas ng ulo, no? Ilang beses na actually silang tinalo ng mga Israelites. Pero talagang gusto talaga nitong makabawi, makapuntos doon sa mga Israelita. At ito nga po yung nangyari. Hindi lang kumbaga, yes, nakalaban na sila matagal na. Si David din mismo na-encounter niya itong mga ito during his stay in Siklag. Ito po yung sinasabi natin kanina na nang-re-raid siya ng mga bayan doon at kasama po doon yung mga Amalekites. 1 Samuel chapter 27. So tandaan niyo sa chapter 27, dito po siya nag-decide na mag-stay sa Philistines. At dito na po siya nagsimulang mag-raid. Ito po yung mga ni-raid niya, no? 1 Samuel chapter 27, okay? Verse 8 and 9. "Now David and his men went up and made raid against the Geshurites, the Girzites, and the Amalekites. For these were the inhabitants of the land from of old, as far as Shur to the land of Egypt. And David would strike land and would leave neither man nor woman alive, but would take away the sheep, the oxen, the donkeys, the camels, and the garments, and come back to Achish." Okay? So wala po siyang tinitirang buhay. Na-encounter na po sila ni David at wala po silang tinitirang buhay. At kinukuha po nila itong mga spoils na ito. Na kung ipagpapatuloy natin yan, ayun na po yung sinabi natin kanina. Ang sinasabi ni David na nire-raid niya, yung Negev, yung mga pang-Israel. Pero ito po yung mga totoong nire-raid niya. So parang agent itong si David, para mga special agent sila doon sa land ng Philistines. Pero
Dito makikita natin na ito pong mga Amalekites, sila po ay natural na kalaban ng mga Israelita. At ano po yung kanilang ginawa sa Siklag? Doon po sa ating binasa sa 30, ito pong Siklag ay kanila pong nilusob. Nilusob at sinunog po nila yung buong bayan. They burned it with fire. At hindi lang yon, binihag po nila lahat, yung babae, yung matanda, sabi doon, small and great. Binihag po nila yung mga asawa at saka mga anak o yung pamilya nung nila King David at nung kanyang mga kasama na pumunta doon sana sa gera. Kaya nga pag-uwi nila mga kapatid, parang abo na lang siguro yung nakikita nila. Nasusunog yung kanilang bahay. So, dito, makikita natin yung natural enemy ng Israel or nila David sa mga oras na ito. They were the Amalekites. At yung ginawa po nila sa Siklag, mga kapatid, talagang win-wipe out nila yung mga nandoon na wala pong naabutan itong si King David, si David at yung kanyang mga tao. So they lost everything. Wala po silang kaalam-alaman. Pangalawang bagay na makikita natin dito is yung natural reaction ng isang tao. Ano po yung unang makikita natin dito? Sila po ay naghihinagpis sa pagkawala po ng kanilang pamilya. They are in extreme sorrow. Verse 3, and when David and his men came to the city, they found it burned with fire, and their wives and sons and daughters taken captive. Verse 4, then David and the people who were with him raised their voices and wept until they had no more strength to weep. Kaya extreme, no? Bakit? Dahil iyak sila ng iyak. Mga kapatid, si David at yung mga kasama niya, mga matatapang to eh. Lalaki ba? Mga lalaking lalaki. Sabi nila, boys don't cry. Hindi daw umiiyak yung mga lalaki, pero hindi. Umiiyak din po. Ito, isa sa mga patunay. Mga matitikas to, mga kapatid. Mga mandirigma. Pero makikita natin, sila po ay umiiyak na parang bata. Ganun katindi yung kanilang kalungkutan. Na naramdaman, nung pagbalik nila, wala po silang naabutan. They lost everything. Hindi lang yung shelter nila na nagbibigay sa kanila ng protection, ng security. Maging yung kanilang pamilya na kung saan yung security naman ng kanilang future yung nakasalalay. Bakit? Kasi wala nang magtutuloy ng line nila kung sakali. Kung kaya't alam naman natin, in the Old Testament times, mahalaga yon. Sa panahon lang naman natin, okay lang single, okay lang na walang asawa at anak. Pero sa panahon nila, mahalaga po yun. Blessing kasi yun. Galing sa Diyos. So wala na. Kumbaga yung future nila hindi na secured. Dahil baka mabura yung kanilang mga pangalan, yung kanilang lahi. Dahil wala silang asawa at anak. Na kung saan, even though these men are so tough, they weep, they cried aloud. Na ang sabi dito, hanggang sa mawala na sila ng lakas para umiyak. Parang naubos yung luha mo, sa kaiiyak. Kailan nyo naranasan yun, kapatid? Kailan nyo naranasan umiyak ng umiyak na parang wala nang tutulong luha sa'yo? Kailan mo naranasan yun? Madalas nakikita natin yan talaga sa lamay, sa mga namatay. Nawala ng mahal sa buhay. Na grabe yung iyak. Di ba habang pinaparada?
Grabing iyak, nakakilabot, di ba? Yung iyakan. Na halos, alam mo yun, ubusin mo yung luha mo doon. Ganon din yung nangyari sa kanila. Pero ito ay natural na reaksyon lamang ng isang tao na nawalan. Tama? Natural yun. Nawawala asawa at anak mo, iyak ka talaga. Kahit sino iyak. Eh, di ba sa atin, siyempre bilang mga magulang, sila yung anak natin, nagbibigay ng joy yan sa atin eh. Gusto natin kung pagkagaling natin sa trabaho, gusto natin makita asawa, anak natin. Bakit? Nawawala yung pagod mo. Pagdating mo dun, wala. Napagod sila paglalakbay pa uwi. Pagdadatnan mo, walang tao dun. Walang tatakbo sa'yo, Daddy, di ba? Walang kikis sa'yo. Pagdating mo, aabutan mo, nasusunog yung bahay. Tapos wala pa yung mga pamilya mo doon. So, dito makikita natin yung natural na reaksyon ng isang tao na nawalan. And hopeless doon sa kanilang sitwasyon. Na sila po ay nalulungkot ng sobra at hindi po nila alam kung ano yung kanilang gagawin. At ang kanilang tanging magagawa lamang ay umiyak. At sabi ko nga kanina, makikita din natin kung gaano katindi yung kanila pong paghihinagpis. Dahil ang sinasabi dito sa scripture, they wept until there is no more strength to weep. And then makikita natin si David, hindi naman din siya exempted. Bagamat siya yung pinaka-leader nila, siya yung sabihin natin pinaka-maangas, pinaka-matikas doon sa kanilang grupo, kasama po siyang umiyak ng mga lalaki na yon. At hindi lang po yun yung description na binanggit dito. Ang sabi sa verse 6, and David was greatly distressed. Bakit? Dahil bukod sa nawawala yung kanyang asawa, binanggit pa nga 2 asawa. So ibig sabihin, talagang totally, nawalan siya ng pag-asa dyan. Nawawala yung kanyang asawa. Tapos, ang sabi pa dito, kung itutuloy natin, the people spoke of stoning him. Nawawala yung asawa at anak, yung pamilya ng aking mga tao. And I am the one responsible doon sa nangyari. Bakit? Sinama ko kasi sila dito sa Philistines. Sinama ko kasi sila doon sa gera. Eh kung naiwan sila, alagaan nila ang kanilang mga anak, hindi sana nangyari to. Nakita niyo, isang mark ng isang true leader. Alam niya na responsibilidad niya yung nangyaring yon. That's why he is greatly distressed. Hindi po siya mapakali. Natural na reaction ba yon? Yes. Those are natural reactions ng mga tao in despair, in this kind of situation. Na kung saan, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Alam ko marami dito sa atin ang nakaka-relate kay David. Merong time sa life natin na hindi talaga natin alam yung ating gagawin at kung ano yung solusyon. Na talagang iiyak mo na lang. Minsan kausap mo pa yung sarili mo. Ano yung gagawin ko? Eh dito wala siyang makakausap. Mga kapatid, tignan niyo po yung sa part ni David, if we are in his shoes. Galit sa kanya si King Saul, wala siya sa sarili niyang bayan, nawala yung kanyang iyang asawa, nawala yung mga taong nagtitiwala sa kanya. Galit sa kanya yung mga taong ito. Dahil yung natural din yung galit na yun na nararamdaman ng mga tao niya. Dahil David, hindi mo kami sinama, sana napagtanggol namin yung pamilya namin Pero sinama-sama mo kami dun, wala naman pala tayong mapapala. Babalik rin tayo dito, tapos wala tayong aabutan. You see, those people na handang mamatay para kay King David pagdating sa pakikipaglaban, handa na siyang patayin dun sa mga oras na yun. Real quick. Ganun kalala, yung nararamdaman ng mga tao sa oras na ito, in these Ziklag moments, ito na po yung nangyayari, ito yung ambience ng lugar. Sobrang kalungkutan,
hopeless, in distress. There are times of sobrang frustrated itong mga tao na ito doon sa Siklag. Wala silang magawa, mga kapatid. Gusto na nila sanang tapusin si David sa mga oras na yun. They want to stone him. Why? Because people were bitter in soul, and that is normal. Mga kapatid, baka tayo, ganun din yung ating maramdaman if we are in their place. Na baka kung may magsabi sa atin na hindi mo yan dapat maramdaman, ang sabihin natin sa kanila, wala ka kasi sa lugar ko. Tayo pwede nating sabihin, ba't ganun sila kay David? Wala tayo sa lugar nila, kapatid. But if we are in their place, magagalit rin tayo kay David. Sigurado yan. Dahil imbis na ipagtatanggol ko yung pamilya ko, sumama-sama pa ako sa'yo. Ganun yan eh. Yung mga trusted friends ni David, babatuin na siya. So ano yung nakita natin? Natural enemy, natural reaction ng mga tao during that kind of situation. And number 3, ang nakita natin isa pa dito sa passage na ito is a man after God's own heart. A man after God's own heart. Tuloy natin. Verse 6. And David was greatly distressed for the people. Distressed, for the people spoke of stoning him, because all the people were bitter in soul, each for his sons and daughters. But David strengthened himself in the Lord his God. Again, David strengthened himself in the Lord his God. Teka lang, ano? Kung tayo nasa kalagayan ni David, ganun din kaya tayo? Yung response nila dun sa problema, dun sa trahedya na nangyari, normal eh. Those are natural response sa isang trahedyang nangyari. Nalulungkot ka, naiinis ka, nagagalit ka. Dun sa, sino ba nagsaksak ng charger dyan? Sumabog tuloy, nagkasunog dito. Di ba parang ganun lang din yun eh. Normal na reaksyon. Pero ano yung bagay na makikita natin dito, mga kapatid? Dito sa man after God's own heart na ito, na walang iba kundi si David, how he handles the situation. How he handles his emotion. Ang sabi na sa Bible he is greatly distressed, pero hinandle niya yun ng maayos. Sa pamamagitan ng ano? By strengthening himself in the Lord. Ano yun? Paano yun? Nung kung titignan natin dito, pag-isipan natin, kung ano yung sinabi ng scripture dito sa atin. Isiningit pa, no? But David strengthened himself in the Lord his God. And mga kapatid, if David strengthened himself in the Lord his God, it speaks of what he believed of God. Ibig sabihin nun, bakit siya nagpapalakas sa Panginoon? Kumukuha ng lakas sa Panginoon? Nagpapakatatag sa Panginoon? Ay dahil sa kung ano yung kanyang pinananampalatayaan sa Diyos. Amen? At doon natin malalaman, paano ba in-strengthen ni David yung kanyang sarili sa Panginoon? Paano rin natin i-strengthen yung ating mga sarili sa Panginoon? Kaya napaka-crucial ng moment na ito, dahil dito natin mapapatunayan that yes, David is truly a man after God's own heart. Dahil sa sitwasyon na kung saan wala ka ng lusot at wala ka ng magagawa, ito ipinakita ni David kung paano itong i-handle ng isang taong may pananampalataya at tiwala sa Diyos.
Mga kapatid, sinasabi natin na si David, pinatatag niya yung kanyang sarili sa Panginoon at kung ano yung kanyang pinaniniwalaan ay makikita natin. Na hindi lang basta yung karakter ni David yung makikita natin dito, kundi yung karakter din ng Diyos ay inire-reveal dito ni King David. Alam niya that God is merciful. Alam niya that God is loving. Alam niya that God is faithful, He is good. And dito makikita natin, in his strengthening in the Lord, una, he might think, maaaring iniisip niya, o yung kanyang pinag-iisipan sa mga oras na iyon, ay yung kabutihan ng Diyos, God's goodness, kapatid. Sa panahong nandun ka sa ganong sitwasyon, may isip mo ba na mabuti ang Diyos? I don't think so. Hindi lahat ganon, hindi lahat ng Kristiyano ganon mag-isip. Pero ito yung sinasabi sa atin. Na in this time of despair, David strengthened himself in the Lord that he might think or remember yung goodness ng Panginoon. Nas nakikita niya yung bigger picture. Mga kapatid, anong pwede niyang isipin? Panginoon, maraming salamat kasi kung hindi mo kami pinauwi, baka nakalaban namin yung sarili naming bayan. Napatay ko yung sarili kong kalahi. Or, baka nakapag-traitor ako doon sa tao na nagtiwala sa akin, which is King Akis. Panginoong Diyos, maraming salamat kasi kung hindi mo kami pinauwi, baka mas malala pa dito yung aming dadatnan. Dahil alam naman natin, yung gera, sa pelikula lang naman mabilis yan eh. Ang totoong gera, ang tagal. Nakita nyo kung ilang araw lang yung lumipas ng kanilang paglalakbay, tapos nasakop na sila ng Amalekites? Ilang araw? 3 days. Paano kung ilang buwan silang tumagal doon sa gera? Nagkipag-gera na siya doon sa bayan niya, pag uwi niya pa, wala na talaga. Finish na. Nagets natin? You might thinking of God's goodness sa panahong ito. Na kung saan inaalala niya at nagpapasalamat siya na mabuti pa rin ang Diyos. Nakikita niya yun. Yung kabutihan ng Diyos doon sa sitwasyon. Ano pa yung pwede nating isipin, ano? He might recall or remember yung kanyang calling sa Diyos. God's calling. Bakit? Alam niya, he was anointed. Okay? He was anointed to be the next king. 1 Samuel chapter 16, mga kapatid, verse 13. Alam natin na na-reject na si King Saul at na nagpahanap na ang Diyos kay Samuel ng hari. At yung hari na yon, yun yung pinili ng Diyos. He is a man after his own heart. At ang sabi sa 1 Samuel chapter 16, verse 13, Then Samuel took the horn of oil and anointed him, si David, in the midst of his brothers, and the Spirit of the Lord rushed upon David from that day forward. And Samuel rose up and went to Ramah. He knows kung ano yung calling niya. I will be the next king. Kung kaya nga sa dami ng opportunity na pwede niya nang patayin si King Saul, hindi niya ginagawa. Bakit? Nagtitiwala siya sa timing ng Diyos. Tiwala siya sa timing ng Diyos. Alam niya na magiging hari siya and most probably, na habang sila po ay umiiyak, tumatangis, ito yung mga bagay na kung saan ikinakausap niya. Ito yung mga bagay na tumatakbo sa kanyang isipan. Na ako tinawag ako ng Diyos maging hari. Kung dito ito magtatapos, hindi ako magiging hari. Ibig sabihin, hindi faithful ang Panginoon. Pero God is faithful. Amen? Alam niya na faithful ang Diyos. Alam niya na good ang Panginoon. Alam niya na mahal siya ng Diyos. Kung kaya nga, dito sa passage na ito, hindi lang yung character ni David yung dapat natin nakikita, kundi yung revelation mismo ng Diyos sa kung sino siya. And so, pwede niyang sabihin, teka lang, inanoint ako ng Panginoon para maging next king. Alam ko na ang Diyos ay faithful. Lord, I know you are faithful.
Gagawin mo kong next king. At hindi ito dito magtatapos. Ano pa yung pwede niyang inaalala, mga kapatid, during this time of despair? He might be remembering God's past deliverance. Yung mga pagliligtas ng Panginoon sa kanya ever since. Now, napakarami pong verse na pwede nating sabihin o pwede nating maging reference patungkol doon sa kung paano siyang iniligtas ng Panginoon. Pero pwede tayong magsimula doon sa 1 Samuel chapter 17 verse 37 na kung saan sinabi ni David, "The Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear will deliver me from the hand of this Philistine." Nakita nyo, si David, ganun siya mag-alala. Alam niya kung sino ang nagligtas sa kanya sa kamay ng mga leon, sa kamay ng mga bear at ng mga gustong umatake doon sa kanyang mga ship. Alam niya kung sino yung nagligtas sa kanya. At alam niya rin na iniligtas siya nito doon kay Goliath. And maybe, during this time that they were in distress, he is greatly in distress. Inaalala niya, Lord, iniligtas mo na ako ng maraming beses eh. Iniligtas mo ako dun sa mga leon, sa bear, iniligtas mo ako kay Goliath, ilang beses mo rin ako niligtas kay King Saul. Alam ko na kaya mo rin ako i-deliver dito sa sitwasyon na ito. Na kung saan handa na rin siyang patayin ng kanyang mga tauhan. If Lord, if you deliver me from these enemies, from this situation, I know, kaya mo rin ako i-deliver dito. Mga kapatid, yung ganong klaseng attitude, bilang isang mananampalataya, ang dapat nating ma-develop sa ating buhay. Na kung saan, if we are in this kind of situation, we are seeking and trusting God na mag-work out doon sa ating kinalalagyan, doon sa ating sitwasyon. Sa panahon na ikaw ay feeling hopeless, feeling alone, feeling rejected, there is God na pwede kang pagkatiwalaan. Amen? Kaya napakasarap sariwain ng story ni David na kung saan nasa mabigat na sitwasyon. Pero alam niya kung ano yung dapat niyang gawin. Alam niya kung paano i-handle yung ganong klaseng sitwasyon. At ito ay sa pamamagitan ng paglapit niya sa Diyos. Na walang ibang makakatulong sa akin sa sitwasyon na ito, kundi ang Panginoon lang. At ang Panginoon kong ito, alam ko, tiwala ako, sumasampalataya ako sa kung sino siya at ano ang kaya niyang gawin sa buhay ko at sa sitwasyon ko ngayon. Amen? Mga kapatid, maaaring wala tayo sa ganitong sitwasyon ngayon. But when we are in this situation, let us strengthen ourselves in the Lord like David. Now, sa buhay natin mga kapatid, meron din po tayo mga natural enemy. Mga kalaban na talagang nakakalaban na natin noon pa. Kagaya ng worry, anxiety, ng fear, yung doubt, yung frustration. Palagi na nating nakakalaban yan, tama? Noon pa, nakakasalamuhan na natin siya. Pero nalalampasan ba natin? Sa biyaya ng Panginoon. Amen? Tayong mga mananampalataya, meron tayong pinagkakatiwalaang Diyos. Kaya itong matagal na nating kalaban ay kaya nating mapagtagumpayan if we rely and put our total dependence on our Lord. Na itong mga kalaban natin, mga kapatid, we fight against it. Baka every day sa buhay natin. Ang magiging katanungan lang sa atin sa araw-araw, how do we handle it?
Do we handle it like a man after God's own heart? Nung sinabi ng Biblia, David strengthened himself in the Lord, it means David is talking to God. Hindi siya nakikipag-usap sa kanyang sarili. Bakit? He is strengthening himself in the Lord. Hindi lang yung sarili niya kinakausap niya. Kaya maraming nababaliw. Kapag sobra at napakabigat ng problema, ang kinakausap nila, sarili nila. Bakit ba naman kasi ganito? Ba't kasi ginawa yan? Di ba? Ang ending, lalo mo lang nilulubog yung sarili mo. But when you talk to the Lord, okay, tandaan natin yung Lord na ito, si God, Creator ng heaven and earth, Savior. Hindi drug Lord, ha? Meron kasing ganun din. Di ba? Ang sagot drugs. Huwag kayo makipag-usap sa drug Lord. Ang kausapin nyo, si Lord sa Bible. Doon tayo mananalangin. Yun yung ating lalapitan. Doon tayo makikipag-communicate. Amen? Talk to the Lord. Strengthen yourself in the Lord. Dahil ang sabi nga sa Ephesians chapter 6 verse 12, basahin natin, Ephesians chapter 6 verse 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic power over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. We do not wrestle against flesh and blood. Hindi lang mga tao kung sino yung kaaway natin. Sometimes we wrestle against ourselves. But let us handle it like a man after God's own heart, by talking, seeking, and trusting God during these times. During these siklag moments. Mga kapatid, we might have our own siklag moments. But make that an opportunity that our siklag moments be our seek God moments. Amen? Yung siklag moments natin, gawin nating seek God moments. Nasa panahon na tayo ay nandoon sa sitwasyon na yon, ang hahanapin ko, Diyos. Yung iba kasi hahanapin sarili nila. Ang hanapin natin, Diyos. Kaya mahalaga, when we look at things na nangyayari sa buhay natin, we look unto God. Amen po? Tayo po manalangin. Salamat o Diyos sa araw na ito na iyong pong ipinagkaloob sa amin. Na alam namin na hindi kami exempted sa ganitong klaseng sitwasyon na naranasan ni David at ng kanyang mga kaibigan, kasamahan. Alam namin na maaari din itong mangyari sa aming buhay. But salamat sa iyong salita o Diyos na meron kaming gabay na kung saan kung kami man ay nandoon sa ganong klaseng sitwasyon na hindi namin alam kung anong dapat namin gawin. Ang pinakasolusyon na aming gawin ay lumapit sa iyo. Magtiwala, Panginoon, sa kung ano po yung plano mo sa aming buhay. Maraming salamat, purihin ka, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.